Alright, magandang araw po sa inyo. Pag-usapan po natin, Bagman ni VP Sara Duterte, kumanta na. Ayan, kumanta na nga po si Ramil Madriaga, ang dating counterintelligence agent ng National Security Council ng pamilya Duterte. Ito po ang taong tagadala ng intel report para sa pagtakbo ni VP Sara sa pagkapangulo noon. Wow. Kasi dapat tatakbo siyang presidente. Ano? At ito rin po ang isa sa nagtatag ng grupong ISIP o Inday Sara is my president. ISIP, yan. So malapit na malapit po ito kay VP Sara. Sa katunayan, napatunayan niya at marami nagberipika na 2 beses di umano dumalaw sa kulungan itong si VP Sara. Kasalukuyan po kasi nakakulong ito dun sa Annex 2 sa Bikutan dahil sa kasong kidnapping na may kinalaman sa kliyente ni Attorney Harry Roque, at ito rin yata ang dahilan kung bakit ito ngayon na nagsasalita. At ang balita natin nagtatampo, nagalit ata ito dahil hindi na siya nakakuha ng suporta, hindi siya tinulungan di umano ng mga Duterte dahil nga si Harry Roque pinakulong siya, no? Ang naging abogado ng pamilyang pinagtrabahuhan nito, ang kinuwang abogado o firm ay ang grupo ni Harry Roque. Ayan, paliwanag ko natin mamaya yan. Pero yun na nga, kumanta na nga itong si Ramil Madriaga, at ang sabi niya sa kanyang affidavit, sa kanyang sinumpaang salaysay, sa ilang pagkakataon ay nag-deliver siya ng pera, sa iba-ibang pagkakataon at sa iba-ibang paraan. Una dyan, yung may sinasabi siya na dati daw nag-deliver siya sa Ultra sa may Pasig, December 2022. Ganun din sa parking lot ng Ombudsman. Nag-deliver din daw siya ng pera sa Laguna sa isang dating mayor ata ito at doon sa isang comedy bar na tambayan di umano ng mga classmates sa law school ni VP Sara. Itong mga perang ito, at least 4 bags, no, na nagkakalaman daw kada bag 33 to 35 million pesos. Dami pera, no? 33 to 35 million pesos. Pwera pa po yung February 2020 na 1 billion pesos ang kanyang dineliver, at si VP Sara daw mismo ang nagberipika sa kanya na natanggap na yung pera. Ito po yung mga pera na nanggagaling sa Pogo at sa mga drug lords. Base ito kay Ramil Madriaga, no? Ngayon, kung bakit po yan nakulong, kidnapping, yan po kasi kinuwang security ng isang pamilya na Chinese, Ngayon, doon po sa Bataan, meron po kasi nung sa 47 hectares na tingin niya gagawing Pogo, at ito sangkot nga dito sila Harry Roque, ngayon, dahil nakita niya yung mga kalokohan doon, parang gusto niya atang magsalita, ngayon, dinimanda siya ng kidnapping ng mga binabantayan niya kasi security siya kinuha sa security at ang naging abogado nga ng pamilyang yon nang nagsampa ng kidnapping kasi pa sa kanya ng pamilyang binabantayan niya yung grupo ni Harry Roque, so kita niya siguro nga dahil hindi niya matanggap yung nakikita niya doon, siguro marami siya nakikita na doon sa Pogo na yon, kasi sangkot sa Pogo to si Harry Roque, kaya nga nagtataguyan ngayon Well, hindi siya nagtatago, nagpapakita siya sa camera sa social media, pero hindi siya umuwi. Ngayon, ang patutsada o ang inamin ni Ramil Madriaga nagde-deliver nga siya ng pera sa grupo ni VP Sara. At ito nga, itong mga nabanggit kong mga lugar kanina, yung Pasig, yung parking lot ng Ombudsman, yung Laguna. Ang sabi niya dito, sa madalas daw, sa parking niya, iniiwanan niya sa kotse yung bag. At minimake sure niya muna kung ilan yung lamang. Kapag daw siksik na siksik, mga 35 million daw yun. Pagka hindi daw, mga 33. Ano yun? Iiwanan daw niya yung susi doon sa ilalim. At dahil nga siya intelligence at siya security, hindi niya basta-basta iiwan yun. Pupunta daw siya sa isang lugar na nakikita niya kung may kukuha na, tapos magbe-verify na yung kausap nila na tanggap na nila. At sinasabi niya, ang mga perang yon ay either galing sa Pogo at sa drug lord. At yun din daw mga perang ginasmit din sa kampanya ni Inday Sara Duterte. Kaya may pananagutan to si Sara Duterte kung mapapatunayan, lalo na kung hindi siya naging tapat sa kanyang SOSE, ang kanyang statements of contribution and expenditures. Kung hindi niya
mapapatunayan na wala siyang tinanggap sa mga hindi niya dapat tanggapan ng pera na mga drug lords at mga pogo. Yan, may pananagutan siya dyan. Natandaan po natin, natanggal sa pwesto at hinatulan na hindi na pwedeng humawak ng anumang posisyon ang dating gobernador ng Laguna sa ER Ejercito, samantalang ngayon ay siya ay mayor. Pero yan ho, na-desisyonan na ng Korte Suprema na hindi siya pwedeng umupo na. Alam ko tatanggalin siya diyan eh. So yan po ang nangyari ang bagman ni BP Sara. Ngayon mo, konting background lang po Ito pong si BP Sara na di umano'y dumalaw, binerifika po ito ng mga tao doon, ng mga guards. Bagamat hindi po natin sigurado kung ito po ay ni-record nila kasi po dapat pag kayo magdadalo sa mga ganyan, recorded yan, lalo na yung mga abogado. Pero dahil nga ito ay VP, Vice President at mga siyempre VIP to hindi masisigurado kung may pinirmahan yan doon, pero kinumpirma di umano according sa abogado ni Ramil Madriaga, kinumpirma ng mga guard mismo na dumating doon 2 beses ata gabi, si BP Sara. Pero sa kabi niya, ang hindi daw hinarap niyang kliyente niyang si Ramil Madriaga ang BBC Presidente. Ang gusto ata mangyari, hindi to ang balita natin, ang gusto ata mangyari ni Sara Duterte sasagutin ng pag-aaral ng mga anak, bibigyan ng pera, pero wag na siya magsasalita ng kung ano man. Parang ganon. Kasi may alam tong taong to dahil siya mismo nagde-deliver ng pera At sa pagkakataon na 1 billion piso February 2020 nung ganyan dineliver, si BP Sara Duterte pa di umano ang nagberipika sa kanya na natanggap na. Yan ang partisipasyon ni Ramil Madriaga, kaya ganyan siya konektado sa mga Duterte. Ngayon, itong si Harry Roque na alam natin kaalyado ni BP Sara, naging kasangkapan yan para kasuhan si Ramil Madriaga ng mga pogo. Kasi nga yung hektar-hektarang lupain na gusto nilang gawing pogo, ngayon pagbawalan ni BBM. Laki kasi kita diyan 'di ba? Madaming kinasangkutan niya sila Roque na hanggang ngayon hindi nila inaharap at ngayon nakatago sila. Land grabbing sa Bataan kumbaga ngayon dahil nga to si Ramil Madriaga matigas, kasi counter intelligence agent to talagang ang paninindigan nito talaga mahirap bayaran, kaya siguro ganyan. Kaya ang bintang naman ngayon ng mga laro meron daw laro ang Malacanang kung bakit yan nagsalita ngayon. Well, tingin ko ang laro is natauhan na to si Ramil Madriaga. At ngayon niya nagbubulgar at tinatamaang maigi si BP Sara. Ewan natin kung ano magiging sagot ni BP Sara dito. Pero isa lang alam natin, konektado siya sa mga Duterte at alam niya at marami siyang alam. At meron pa nga daw pong ebidensya na hawak ng RTC ngayon, yung phone niya. Ang sabi niya doon, sabi ng abogado niya, once na mailabas ang phone, mailalabas niya ang mga pruweba, usapan siguro, at mga pictures daw ng mga pera na dineliver niya at kung saan niya dineliver at pati ata mga verifikasyon. Mapapatunayan daw yan, sabi ng abogado niya, nandun daw sa phone. Sana nga maingatan yun at hawak-hawak daw yun bilang ebidensya at yan ay hawak-hawak ng RTC. Hindi ko lang matandaan kung anong RTC yun, na hawak-hawak yung mall niya. Samantalang yung kasi hindi natin masabi kasi ngayon uso ngayon yung sinusunog yung may mga nababalita na yun, nagkaroon ng sunog sa isang ahensya na importante pa naman sana ang posibleng may importanteng mga dokumento doon, sana wag naman mangyari yun. Matalaman natin yan kung gaano kasensibilidad ang mga nakupo, lalo na kung ang BJMP mismo naitala yung pagpasok ng ating BP Sara doon sa annex sa Bitgutan, kung totoo man yun. Pero sabi, bineripika na daw veripikado na ng mga gwardiya mismo. Marami daw nakakita nandun si BP Sara Ngayon, ang palusot na lang dyan hindi naman yun dinalaw namin. Pero yung palusot na hindi yun dinalaw nila, diba? Pero alam naman natin na konektado itong si Ramil Madriaga kay BP Sara. At di nila may itatanggi na isa siya sa nagtayo sa isip nga sa Inday Sara Duterte is my president. So maraming alam to. Delikado sila dito kasi pag kumanta ng kumanta, naku po, malamang to nasa tono.
tingnan natin ang magiging susunod na kaganapan. Ano? Nakakadismaya man na kung ano-anong mga kinakasangkutan ng mga taong to. May mga investigasyon na, may mga pinapalabas mga pangalang kakaiba. Mga Piatos, Mary Grace Piatos, kung ano-ano. Hirap paniwalaan at ngayon niya eto na. Alam niyo, tingin ko bakit nagkagulo-gulo yan sila BBM at sila Sara? Kasi nakita natin dito, laki ng interest nila sa Pogo pala no? Pinatigil ni BBM ang Pogo Di ba? At may tumatanggap pa rin daw yan. Sinabi nga rin ito ni Ramil Madriaga, may pagkakataon daw yung asawa nito, ni BP Sara, si Attorney Manscarpio, binigyan daw siya ng instruction na pick upin ang magnetic lifters sa customs noong 2018. Yung magnetic lifters po, yan po ay considered na classified na po yan as hot items ng mga panahon na yon. Ibang usapin po yan. Paliwanag po natin yan sa mga susunod. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po sa inyo. Balik po kayo. Don't forget to subscribe, share, like, and comment. Maraming salamat po sa inyo.